Gusto sana kitang surpresahin, Millie. Na-process na itong bahay niyo bilang crime scene. Pwede ka nang bumalik dito. Salamat, Joel. Maraming salamat. Ginagawa ko lang yung trabaho. Joed, hindi mo rin ba ako ihahatid sa amin? Para makuha ko yung mga gamit ni Millie, tapos madala ko sa kanya dito. Sige. Paano, Millie? Uwi na kami, ah. Pagpasensya mo na sila, Mama. Matagal ko nang pinagpapasensyahan ng pamilya mo. Pero kung tratuhin nila ako, parang hinako ko yung pinakamahal na anak nila. Kaya nga mahal na mahal kita eh. Kahit ganun sila, kahit kailan hindi mo ko sinukuan. Millie, I'm sorry. I'm sorry at tinalikuran kita. Patawarin mo sana ako. At hinayaan kita mag-isa. Alam ko, lalo na ngayon na naranasan ko na mawala ka sa akin. Mas lalo ko na-realize na ang hirap-hirap na hindi kita kasama. Please, bigyan mo pa ako ng isa pang chance. Isa pang chance para patunayan sa'yo na deserve ko maging parte ng buhay mo. Sigurado ka ba na dito ka tutuloy tonight? Mas mabuting dito na muna ako. Pwede ka naman tumuloy sa bahay. Hindi kaya biro yung traumang na-experience mo dito sa bahay na to. Baka naman matrigger ka niyan. Paano kung bumalik si Anton? Umaasa ka pa rin ba na babalik si Anton? Glenn, asawa ko siya. Kailangan kong paniwalaan na babalik ang asawa ko. Pasok! Millie, Oh, Joed. Bakit ka bumalik? May nakalimutan ka ba? Sige, maiwan ko na muna kayo. pasensya ka na pero sa magbalita ang dalaw. Ay sampa na ang kaso kay Anton. Nananawagan ng mga pulisya kung sino man may impormasyon tungkol kay Anton Rosales para sa tuluyan ng pag-aresto sa kanya. At bakit naman magtatago ng anak ko? Ma, yun kasi nakasabi sa article eh. Na pineka ni Anton ang pagkamatay niya para taguan yung mga na-scam niya at itakbo yung pera nila. So hindi pala patay si Anton? Buhay siya at nagtatago lang? Bakit mo sinasabi yan? Hindi yun magagawa ni Anton. Ma, ano pang mas gusto niyo? Patay na lang siya? Patay na lang siya kaysa tanggapin natin na scammer talaga siya? Hindi yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko, hindi masama ang kapatid mo. Anong hindi masama? Pulis na nga mismo ang nagsasabi na habang nag-aalala tayo, tayo na palang linuloko niya. Siguro kung sang isla na yun napunta, kasama ng pera niya. Hindi mastermind ng scam ang asawa ko. Kailangan niya magpakita, Millie, para harapin lahat ng akusasyon sa kanya. At patunayan sa korte na wala siyang kasalanan. Paano mangyayari yun? Hawak siya ni Ria. Naniniwala ka ba talaga na hawak siya ni Ria na hindi niya gusto? Hindi mo ba nakita yung mga ebidensya? Yung bandages, yung dextrose, yung mga gamot. So, ang sinasabi mo, pinutulan siya ng paa, ganun ba? Kinukutsa mo ba ako? Bakit sinasabi mo yan? Kapatid mo ang pinag-uusapan natin dito! Ma, totoo naman eh. Wala nang dinala si Anton sa atin kundi sakit ng ulo. Tumigil ka na. Kung ikukumpara, mas malaki ang itutulong sa akin ni Anton kesa sa'yo. Sandali, bakit biglang naging tungkol sa akin to? Bakit biglang ako yung masama? Ayusin mo pananalita mo, ha? Tumatabili ang dila mo! So ako talaga masama? Hindi Eto na naman po kayong dalawa. Imbis na magtulungan kayo mahanap si Noning, away kayo ng away. Pati yung bata, naririndi na sa inyo. Millie,
Millie, gumising ka sa katotohanan. Bakit di mo talaga kilala asawa mo? Na ang taong minamahal mo ay isang manloloko. Nakagaya ng iba, na biktima ka rin ng kasinungalingan niya. Hindi totoo yan. Millie, mabuti kang tao. Ginagawa ko to hindi para kutsain ka, kundi gisingin ka sa katotohanan bago ka patuloy ang masaktan. Oo, nagmahal ka. Pero hindi ibig sabihin ng pagmamahal ay pagpapakatanga. Tama na. Bakit? Masakit ba? Tingin mo kapag tumalikod ka at nagbingi-bingian, hindi ka sasampalin ng katotohanan na kriminal ang asawa mo. Manloloko, scammer at taong walang inatupag kundi sarili niya lang. Eh, hindi naman sa ayaw ko, bro. Pero parang hindi kasi magandang gumimik muna ngayon. Nawawala pa rin kasi tito ko eh. Ba't di ba naman ikaw naapektuhan ng scammer mong tito? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Hindi pa rin natin alam ang punot dulo ng kwento. At malamang sa malamang, this is just a case of misunderstanding. Bahala ka sa buhay mo. Kung yan ang gusto mo mapaniwalaan. Eh bakit tatawag-tawag ka pa? Ano, para lamang asar? Alam mo, kung ako sa'yo, huwag ka na lang tumawag sa akin kasi... Excuse me, hi, I'm sorry. Kanina ka pa kasi. Kung titignan mo yung paligid, lugar po kasi to kung saan nagre-review yung mga tao. Kaya kung makikipag-phone pal ka, pwedeng sa labas na lang. Or hinaan mo na lang yung pag-uusap mo sa cellphone para hindi ka nakakaabala ng ibang tao. Okay? Maria, sigurado ka bang safe place to para sa ating dalawa? Oo naman. Eh kung sa ibang lugar pa tayo pumunta, baka may makikilala sa atin. Sa'yo. Tsaka yung mga motel na ganito, walang masyadong titingin. And their customers' privacy is their #1 priority. Pero, hindi pa rin ako makapaniwala na binaliktad ako ni Brendan. Ngayon, alam mo na. Kaya dapat doble ingat. Kung ikaw makulong o mapatahimik, edi mas lalong kawawa yung asawa mo. Kailangan ko talaga mahanap si Brendan. Pero paano ko gagawin yun? Feeling ko na andun lang siya sa paligid natin. Pinaglalaruan tayo. Pero hindi natin alam kung nasaan siya.